Gawing makabuluhan ang pag-aayuno. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 9, verses 14 to 17, and I read it for you. Then the disciples of John came to him, saying, "Why do we and the Pharisees fast often, but your disciples do not fast?" And Jesus said to them, "The wedding guests cannot mourn as long as the bridegroom is with them. Can they? The days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast. No one sews a piece of unshrunk cloth on an old cloak, for the patch pulls away from the cloak, and a worse tear is made. Neither is new wine put into old wineskins. Otherwise, the skins burst, and the wine is spilled, and the skins are destroyed. But new wine is put into fresh wineskins, and so both are preserved." Sa tuwing sumasapit po ang Good Friday, Ash Wednesday, o kaya naman po bawat Biyernes ng panahon ng Kwaresma, o maging hindi Kwaresma tuwing Biyernes, ang mga mananampalataya ay nag-aayuno. Nagfa-fasting, at ang minsan pa nga ang iba ay nagtitika. Kayo po, ano po ang ginagawa ninyo kapag kayo ay nag-aayuno? Bukod sa hindi pagkain ng karne, fasting from meat, ano pa yung mga bagay na pinag-aayunuhan ninyo? Sa ating pong binasang Ebanghelyo, napakinggan po natin ang diskusyon tungkol sa pag-aayuno. Bakit ang mga alagad ni Juan, bakit ang mga alagad ng mga Pariseo ay nag-aayuno, ngunit ang mga alagad ni Jesus ay hindi? Masdan po natin ang tugon ng ating Panginoong Hesukristo. "The wedding guests cannot mourn as long as the bridegroom is with them. Can they? Days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast." Isa pong mahalagang aspeto ng pag-aayuno ang sinabi po sa atin ng Panginoong Jesus. May tamang panahon at may tamang paraan. Kapag kasama natin ng Panginoon, tayo ay masaya. Kapag naman nag-iisa tayo, nararamdaman natin ang kalungkutan sa ating buhay. Pero ang kalungkutan, ang mga bagay na nais nating makamit, ay maaari nating lakipan ng pag-aayuno. Ang pag-aayuno ay isang regalo mula sa Panginoon. Hindi ito parusa. Kung tinitingnan natin, kapag nag-aayuno tayo, tayo ay nagugutom, tayo ay nawawalan ng mga bagay na masaya, masarap, o kung ano yung mga nakasanayan na kawili-wili nating ginagawa. Pero kung lalakipan natin ito ng panalangin, ang panalangin na nagpapaalala sa atin na kasama natin ng Diyos, at ang partikular na intensyon natin kung bakit natin ginagawa ang pag-aayuno, tunay nga, ang ating pag-aayuno ay magiging makabuluhan. Kasama natin si Jesus sa anumang gawain ng ating buhay. Maging sa pag-aayuno, naroon si Jesus. Nawa, wag nating gawing bilang obligasyon lamang o kaya sa pilitan ang pag-aayuno, sapagkat ang pag-aayuno ay isang regalo mula sa Panginoon na maglalapit sa atin sa Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, niaalay po namin ang aming buhay sa inyo. Tanggapin po ninyo ang mga pag-aayuno na aming gagawin sa buong taon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo, and share it with your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel
I-click nyo lamang po ang link na nasa description ng video ito o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung nais nyo naman pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.